Maayong buntag sa tanan. Dili nyo ako mabaligya. Makasabot, makaintindi na ako ng konti, pero hindi po ako makasalita. Ang binigay lang sa akin ng Panginoon ay gift of interpretation but not the tongues. Anyway, kami po sa aming pong grupo sa GCAF Manila, it's malaking kaligayahan po sa amin ang makita po kayo bilang aming mother church, And of course, with the friends na meron po ako dito, kay Pastor Jay Catane, during IGSL days, kami po ay magkasama sa isang responsibilidad sa Lighthouse, kami ang mga officers. And then of course, our Pastor David, yan po ay nang-scam sa akin during our trip. Traffic kasi, na-recruit po ako. But I praise God because that is God's providence in my life. And I enjoy na-enjoy ko po yung samahan, na-enjoy ko po ang prinsipyo sa ministeryo po ng GCAF. Dinala po natin sa GCAF Manila, So, ngayong umaga po na ito, alam ko po it's Inside Out Sunday pa rin. So, bata-bata pa naman tayo. And it's a joy to be here. I realized na ang title pala ng ating theme ay Response of the Chosen. Yung pag-respond natin sa pagpili sa atin ng Panginoon, which is only sa pamamagitan lang ng kanyang biyaya. Hindi po tayo ang gumawa. Just like my brother in GCAF Manila, isang estudyante ngayon sa IGSL, ang sabi niya, pagdating sa ating kaligtasan, wala tayong ambag. Ano ba yung ambag sa Bisaya? Tama? Wala tayong ambag. Wala ni katiting tayong ambag. Kaya ang pwede lang nating magawa is to respond. Yung pagpapasalamat natin sa Panginoon. And napakaganda kasi ang binigay po sa akin na verse ay isa lang. Ephesians 4:3, pero ipapaliwanag ko ng maraming verses. Yung scripture ay aking pong ipapaliwanag sa pamamagitan din ng scripture. At ang napakaganda, habang ako po ay nag-aaral, pinakinggan ko po yung mga mensahe bago po ako magpunta dito. At napakaganda kasi talagang inisa-isa kung paano po tayo lalakad ayon sa ating panawagan. Actually, hindi lang ayon, kundi lumakad ng nararapat sa ating panawagan. Again, uulitin ko, yung panawagan ng kaligtasan sa atin, wala tayong ambag. Pero yung paglakad natin na sang-ayon sa karapat-dapat, doon sa panawagan na yun, may ambag tayo mga kapatid. May kailangan po tayong gawin para mabigyan natin ng pasasalamat ang ating Diyos. Bago po ako magpatuloy, maaari po ba akong manalangin? Panginoon, sa umagang ito, wala po kaming magagawa kung hindi nyo kami tutulungan ng inyong banal na Espiritu. Ngayong umaga na ito, Panginoon, dalangin ko na puspusin nyo po ako, ang inyong lingkod na magsasalita ngayon, at ganun din ang inyong mga mananambahan ng pagdinig na merong pagnanais na sumunod sa iyo. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tinitignan ko yung mic sa clicker, sabi ko parang familiar to. Sabi ko, parehas lang talaga sa GCAF Manila. Bago-bago lang yun sa amin ng konti. Anyway, pagbati po mula sa GCAF Manila. Last week po, we celebrated yung aming pong 8th anibersaryo, and it's a privilege to have Pastor Alchong and Auntie Au to be there as our guest. Sabi nga namin, it's a joy to see them. Sila yung mother church at kami po yung daughter church, at dinala rin po namin ang aming daughter church din. So 3 generation of churches po ang meron doon. Ang inyong pong church sa GCAF Manila ay pinagpala na magkaroon din po itong taon na ito ng isang
daughter church. Pwede ba tumayo yung ating church planter sa GCAF, Naik? Ayan, Cavite, si Pastor Michael Tardo. Ang isa pong ginagawa natin sa GCAF Manila is to be in partnership with other churches. No, we are promoting unity among churches, collaboration among churches, so that we can inspire each other na talagang tayo ay kumilos. Kasi nararamdaman nyo na ba na malapit nang bumalik ang Panginoon? No? Ang iba hindi nararamdaman, gusto na. No, gusto na. Pero yung mga single, ayaw pa daw. Oh, ayaw pa. Anyway, medyo malabo yung malakas pala ilaw dito, hindi ko makita. Hinahanap ko yung mga single ba? Marami rin single sa amin. Okay, let's go to our verse. Ang sabi po ng ating text ngayong umaga po na ito, Efeso chapter 4 verse 3, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Nagbubuklod sa inyo. Ito po yung titulo ng ating pong mensahe. Tinawag sa pagkakaisa. Tinawag sa pagkakaisa. Kasama po sa package ng panawagan ng ating kaligtasan na ating pong pinag-aralan ng mga nakaraang linggo, ay yung panawagan na ang response po natin, ang resulta nito sa ating buhay ay makipagkaisa sa ibang mananampalataya. Tayo ay tinawag para sa kaligtasan, hindi para tamasahin o i-enjoy lang ito ng mag-isa. Tayo ay tinawag sa kaligtasan upang ipagdiwang ito sa kanyang tinawag na komunidad, ang kanyang simbahan sa pagkakaisa. No? Hindi po pwede na tinawag ka lang sa kaligtasan at mag-isa ka lang magdiwang nun. No. Actually, sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon, nakita ko na ang pagsamba at even yung panawagan ng Diyos sa kaligtasan ay meron po tinatawag na communal na effect and result. And ibig sabihin, tinawag tayo para sa komunidad na yun. Niligtas tayo ng Panginoon para maging parte ng komunidad na yun. Naintindihan po ba na ibig sabihin nun? So, kung tayo ay naligtas at parang pumapalakpak lang tayo mag-isa sa bahay, ligtas na ako, hindi po yun ang rason lang ng ating kaligtasan, kundi dalhin tayo sa pamilya ng Diyos. Tama po ba? Kasi sinabi po dito ng salita ng Panginoon, pagkakaisa, hindi po maging iisa lang. Iisa lang ang ating lahi. Pero hindi po tayo nag-iisa lang ligtas. Now, tatlong bagay po, mahalagang katotohanan, ang ating pag-aaralan sa verse po na ito. Una ay yung pagpapakahulugan ng pagkakaisa ng Espiritu. Pangalawa, pagpapanatili ng pagkakaisa ng Espiritu. At pangatlo, pagpapakita ng pagkakaisa ng Espiritu. Sa isang simple po na meaning po ng pagkakaisa, ang ibig sabihin nito ang estado ng pagiging nagkakaisa o pinagsama sa kabuuan. Wholeness, no? Nilagay para makumpleto, no? Para mabuo. Yan yung simple po. Pero hindi lamang po ito yung tinutukoy na pagkakaisa sa ating verse. Hindi lang po ito na meron po tayong shared common goals, iisang layunin, iisang direksyon, iisang sistema. Mas higit pa doon yung kahulugan ng pagkakaisang tinutukoy po sa ating pong binasa. A lot of times, so maraming pagkakataon, pag iniisip natin ang pagkakaisa, ang kaagad na iniisip ng mga tao, kailangan natin ng uniform, no? Or uniformity. Actually, uniform muna, no, sa basketball. Kailangan para may teamwork tayo, pare-parehas tayo ng uniform, no? Hindi po yun yung ibig sabihin lang ng salita ng Panginoon, no? Mamaya daw may basketball kami.
So, nabalitaan ko, marami ditong magaling. Lalo na si Pastor David. No? Ayan. Kami po ay matagal na din naka-basketball sa Manila. Strict kasi doon, mahirap maghanap ng court. But, hindi lang about, kumbaga, parehas ng uniform. Kundi meron po kasi ditong parang clarifying na kadugtong ng pagkakaisa. At ang sabi po doon ay pagkakaisa ng Espiritu. Sa anong pagkakaisa? Ng Espiritu. So hindi po ito challenge lamang magkaisa tayo. No, meron pa pong karugtong ng Espiritu. Kaya po sabi pagkakaisa mula sa Espiritu. Actually, mas maganda sa English po na version na of the Spirit. Kasi yung pinaka-important po is hindi lang ito simpleng pagkakaisa, kundi ito ay pagkakaisa na version ng banal na Espiritu. Okay? So ano po ibig sabihin nun? May dalawa po na observation na kung nakita. Habang inaaral ko po ito, doon mismo sa verses na yon, o sa verse na yon, tinignan ko po yung bago, yung Ephesians chapter 4 verse 3 at saka yung pagkatapos. Isa sa mga paraan ng pag-aaral ng salita ng Diyos ay tignan mo muna kung ano yung sinabi ng nagsulat sa una bago yung iyong mismong text at saka yung pagkatapos para makita natin yung literal context ito. Inside context muna. No, yan yung una. At dalawang bagay ang nakita ko po. Una ay yung pagkakaisa sa kaalaman ng pag-ibig ni Kristo. Pangalawa, pagkakaisa sa pagpapahayag ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng paglilingkod. So dalawang bagay lang, umiikot sa pag-ibig ni Kristo. Kaalaman at pag-express ng pagmamahal ni Kristo. So, yan po yung dalawang bagay. In Ephesians chapter 3, verse 14 to 17, medyo marami pala pag Tagalog talaga. Ewan ko kung sa Bisaya, mas maikli. No? So, sabi po dito, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay, no? Tama ba to? Ayan yung isang goal, no? Nang sari-saring aral, hindi na tayo maliligaw. But actually, hindi to. Chapter 3 po. Pwede pa yung aking, So, sa chapter 3, hindi po chapter 4. So, chapter 4 po yan. Let me just read on Ephesians chapter 3, verse 14. Hanapin ko yung Tagalog. English na lang muna, pagpasensya na po ako. Verse 14, sabi dito, sapagkat sa sabi English, tinatranslate ko po on the spot. I-translate ko na po. Sapagkat sa dahilang ito, ako ay lumuluhod sa aking mga tuhod sa Ama, kung saan ang lahat ay tinawag, ang lahat ng pamilya ay tinawag sa langit at sa lupa ay pinangalanan, na sa pamamagitan ng kayamanan ng kanyang kaluwalhatian ay ibigay niya ang lakas at ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu sa iyong kalooban. Nang sa gayon kay si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, na kayo ay nag-ugat at lumalim sa pagmamahal niya, ay kanyang palakasin at maintindihan ng lahat ng mga ligtas ang kapal, ang lawak, ang kapal, ang taas, at ang lalim, at makilala ang pagmamahal ni Kristo na nakahigit sa anumang mga kaalaman, upang mapuspos kayo ng Diyos. Ang ibig sabihin po ng mga verse na ito, bago po yung chapter 4, si Pablo, ang kanyang panalangin ay ang lahat ng mananampalataya
ay mamaster nila kung gaano po kaganda ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Talagang lumalim sila sa kanilang pagkamangha sa pagmamahal ni Kristo sa atin doon sa kaligtasan na ating natamo. At napakahalaga po nito sa pagkakaisa ng mga mananampalataya. Hindi po tayo magkakaisa lamang sapagkat meron tayong layunin bilang isang simbahan. Actually, yung layunin na ibinigay sa atin ng Panginoon ay yun yung ating paraan para pasalamatan siya. Pero kung hindi natin nauunawaan kung gaano po kadakila, kung gaano kaganda yung pagmamahal ng Diyos, mahihirapan tayong magkaroon ng pagkakaisa. Ang pagkakaisa na mula sa banal na Espiritu ay nagdudulot na tayo po ay mamangha sa pag-ibig ng Diyos. So hindi lang po ito tungkol sa paglago ng simbahan at dahil tayo magkaisa. Nagkakaisa tayo sapagkat tayo ay minahal ng Panginoon. Kaya nga po, ang inyong mga pastor na naririto ay nagsisikap na ang pangangaral ng kanilang salita ng Diyos ay talagang nakafocus sa kung gaano kadakila ang pagmamahal ng Diyos. Kaya nga po ang title ng ating series, Response of the Chosen. At kayo po ba yon? Parang hindi kayo sure. Kayo po ba yon? Tapos hahanapin din natin yung ibang pinili ng Diyos o tinawag ng Diyos. Okay? Now, moving forward po. So namali po yung verse na ito. Ang pagkakaisa ng Espiritu ay nangangahulugan ng pagsulong ng sama-sama sa pagtuklas sa kayamanan ng pag-ibig ni Kristo. Ginagawa nitong pinakamataas si Kristo sa ating mga puso sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa Kanya ng sama-sama. So, sa atin bilang mga niligtas ng Panginoon, para tayo ay dumating doon sa pagkakaisa ng Espiritu, kailangan lumalalim po tayo sa pagkakilala kay Kristo. Napansin niyo po ba? And I'm not talking about, marami lang alam sa theology, kundi yun talagang pumasok yung pagmamahal ng Panginoon sa kabuuan ng kanyang pagkatao. Hindi lang nanatili sa isip, sa puso, pumasok sa puso at sa damdamin, pati na rin sa kilos. Yung mga tao na malalim ang pagkakilala sa pagmamahal ng Diyos, madali silang kasama. Tama ba? Sabi ng iba, hindi pastor, hindi. May kilala ba kayo na malalim ang pagkakilala kay Kristo, yung pumasok sa buong kanyang pagkatao, pero mahirap pakisamahan? Meron pastor, lalo pag basketball. No? Mamaya mga GCAF tayo pa, pare-parehas man, Manila, CDO, walang sikuhan ba? No. In Ephesians chapter 4 verse 7, sabi nga, yung pangalawang obserbasyon o kahulugan ng pagkakaisa sa Espiritu tungkol sa pagkakilala sa pagmamahal ng Panginoon. Pangalawa naman ay pag-e-express ng pagmamahal, pagpapahayag ng pagmamahal ng Panginoon. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Efeso chapter 4 verse 7. So ito po yung pagkatapos po ng verse na yon. In other words, yung pagkakaisa na ibinigay ng banal na Espiritu ay ito yung practicum. Ano yung practicum? Tayo ay binigyan ng kaloob. Yung kaloob po dito ay spiritual gifts. Spiritual na kakayahan. Spiritual na tawag nito, abilidad sa paglilingkod sa bawat isa. Hindi po lahat ay magaling sa pag-administer o administration. Hindi lahat magaling, mabilis mag-aral ng salita ng Diyos.
Hindi lahat merong welcoming spirit. Yung makita mo pa lang, feeling mo, welcome ka na. Partida, wala pang pagkain yon. No? May mga ganyan. Pag titignan nyo po si Tito William, ganun yung kanyang spirito. Makita ko lang siya, feeling ko, welcome na ako. No? Pero pagka naging seryoso siya, feeling ko, gusto ko na umalis. No? May mga tao na may welcoming spirit, no? Hospitality. Yan, pati po yung kasama pa sa Pastor Jeter, ganyan yan. Mata pa lang, feeling ko, welcome na ako. No? Kahit galit yan, feeling ko pa rin, welcome ako. No? But the point that I want to drive is, binigyan tayo ng kakayahan ng Diyos upang mapaglingkuran natin yung mga tinawag din niya. Pwede mo bang tignan ang katabi mo ngayon? Mayroon akong binigay ang Diyos sa akin na kakayahan para paglingkuran kita. No? Lalo na po sa inyong asawa. Mamaya maghugas po tayo, mga lalaki, no? Now, sa isang iglesia ng Panginoon, sa isang gawain ng Panginoon, mahalaga na maintindihan natin na tayo pong lahat ay manggagawa ng Diyos. Amen? Hindi lang po yung mga pastor. Actually, tinanggal lang sa akin text yung tungkol sa mga pastor. Banatan ko sana pero kayo na bahala. No? Mas mahirap yun. Sabi nga po, kung paano ang katawan, sabi ng salita ng Diyos, ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita, pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo, tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ng inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo yan ng may buong galak. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula sa Kanya. At kung maayos na gumaganap, tingnan niyo yung salita na to, no? Kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ano mangyayari? Lumalaki ang katawan, lumalakas, ano po? At pinagpapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Kung nag-iisip tayo, bakit hindi na lumalago ang church, ang simbahan? Ang tanong, ano sabi dito? Kung maayos na gumaganap. Ang sabi ba dito, si pastor lang? Sino po? Ang bawat bahagi ng katawan ni Kristo. Kahit po na healthy ang aking, tawag nito ang aking heart, pero hindi naman healthy ang aking liver, walang mangyayari sa katawang ito kundi manghihina. At yan ay totoo sa simbahan ng Panginoon. Kung nakakaramdam tayo na parang hindi na ganong kalakas ang ating simbahan, tanungin natin ang ating sarili, ginagampanan ko ba ang kaloob ng Diyos sa akin para ipaglingkod ko sa Kanyang katawan? Alam niyo po, napakaganda ng katawan natin. Ito yung analogy dito sa Efeso chapter 4. Kung titignan niyo po, pag nagbukas kayo ng makina ng kotse, nagagandahan na ba kayo doon sa mga kable, tapos yung mechanical na composition nito? Namamangha tayo, di ba? Ay ang katawan, masigit pa. May mga doctors tayo dito. Alam ko, namamangha sila kung paano dinisenyo ng Diyos ang ating katawan. Ang sabi po ng salita ng Panginoon sa wikang Ingles,
they are fitly joined together. Sa wikang Tagalog, sila ay talagang akmang-akma na nilagay. Tignan nyo inyong katabi. Akma yan na naririto sa atin ngayon. Amen? Pastor Jay, parang hindi ka pumapayag ah. May hugot ka ba? Sa totoo lang po, ang lahat ng naririto at magiging parte ng katawan ng Panginoon sa iglesyang ito ay nilagay ng Diyos na naaakma para dito. Katulad po ng katawan natin, wala pong veins dyan na parang naligaw. Wala po dyan parang, ano ba yung pinakawalang halaga? Appendix ba? Ano ba? Pasensya na, hindi po ako major in medical. Ano po, sa theology po ako. Now, meron po dyan isang gland na pwede ka daw mabuhay na wala. Totoo ba yun, Doc? May gland ba yun, o appendix, pwede daw mabuhay na wala. Pero mayroon effect din yon sa ating health. Everything na parte ng katawang ito ay mahalaga. Pero kung may cancer, kailangan tatanggalin daw ng taga-opera. At tinatanggal din yun ng Diyos kung kinakailangan. Pero, ang tanong ko po sa inyo, kayo ba ay magbibigay ng kalakasan sa katawan o sakit? Maliwanag ang sinabi ng salita ng Diyos, kung ginagampanan natin ng maayos ang ating parte, magdudulot ito ng kalakasan. Amen? At yan yung sinasabi po ng banal na pagkakaisa ng banal na Espiritu. Dahil naintindihan mo kung gaano ka kamahal ng Diyos, ine-express mo ito sa iyong paglilingkod sa iba. Ang pagkakaisa ng Espiritu ay nangangahulugan na ipapahayag ang pagmamahal na iyon sa iba sa pamamagitan ng paglilingkod sa lokal na simbahan. Kailangan lokal na simbahan tayo mag-serve. No? Hindi lang po sa para-churches. Ang gusto talaga, analogy ng Panginoon ay doon sa isang local church, meron kang nagiging parte. Of course, meron pong kingdom ang Panginoon na mas malaking aspeto. Pero kung sa local church, hindi tayo makapag-serve, paano ka mag-serve pa sa mas malaking body ng Panginoon? Nakuha niyo po yung punto? No? Pangalawa, pagpapanatili ng pagkakaisa ng Espiritu. Efeso Kapitulo 4, verse 3. Sabi po ng salita ng Panginoon, sikapin ninyong mapanatili. Take note, hindi po sinabi dito na sikapin ninyong magkaroon. Ano pong sinabi po? Sikapin ninyong mapanatili. Meron pong, sa pag-aaral po sa orihinal na lengguwahe sa Griego, yung word po na sikapin at yung word na mapanatili po yan, no? Ang sabi po ng ispodozontes or sikapin upang maging masigasig, maagap. Sa English, earnestly. Na pangalawa, train. Upang panatilihin, upang bantayan, upang mapanatili. Ang pagkakaisa ng Espiritu ay hindi isang bagay na dapat mata mo. Ngunit ito ay isang bagay na ibinigay. O mas magandang salita, ipinagkatiwala ng Diyos na kailangan pangalagaan at panatilihin. Agree po ba kayo? It's not about obtaining unity, but to keep the unity. Ang sabi po ng salita ng Panginoon is earnest. Kung sa English, yung English ba na earnest, with earnest eagerness. Kung sa may panggigigil, mayroong pagiging masigasig, mayroong pong matinding kagustuhan na anong gagawin natin? Na mapanatili ang pagkakaisa
sa banal na Espiritu. At tatlong application po pwede nating gawin. Una, masigasig na maging nakatuon sa mga katotohanan ni Kristo. Pangalawa, masigasig na maging maalalahanin sa isa't isa. Pangatlo, masigasig na maging konektado sa isa't isa. In Ephesians chapter 4, verse 13 to 14, ang sabi po ng salita ng Panginoon, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya. And then doon sa red letter, upang hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay. Madaling matangay. Ang gusto ng Panginoon sa ating pong pagkakaisa ay nakatuon tayo sa katotohanan tungkol kay Kristo. Ang banal na Espiritu, ang major na function nito ay turuan tayo tungkol kay Kristo. Higit po ito sa parang ma-empower ka. Kasi yan ang emphasis po ng ibang mga grupo. Ma-empower ka lang para sa paglilingkod. Ang pinaka-function talaga ng banal na Espiritu ay turuan tayo tungkol kay Kristo at turuan tayong maging katulad ni Kristo. Ang paglilingkod ay isa lamang pong platform para magawa yun. No? So it's not about empower mo ko para maging successful lang ako. No. Empower tayo ng Panginoon to understand, maintindihan gaano kadakila ang ating Panginoon. Kasi ang sabi dito, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay. So kung may pagkakaisa po tayong gustong, kumbaga, mapanatili, pagkakaisa tungkol sa aral ni Kristo. Pangalawa, masigasig maging maalalahanin sa isa't isa. Sa English, considerate. Subalit hindi lahat ay nakakalam nito. Yung konteksto po ng unang Korinto 8:7-8 ay yung pagkain po pagpiesta. Ibig sabihin, nung unang panahon, nauso na yung piesta noon pa. Na ano na yan, tawag doon, na pasa-pasa na yan. Pagka-araw po ng pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan noon sa lugar po ng mga Griego at ng mga Romano, sila ay nag-aalay ng pagkain sa templo. At meron pong pagtatalo, pwede bang kumain o makikain sa kapitbahay pag piyesta? No? Pwede ba yon? Ang sabi po dito, subalit hindi lahat ay nakakaalam nito. Ano yon? Na pwede yon. Hindi lahat. May mga taong nasanay na sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan noong una. Kaya't hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganong pagkain, inaakala pa rin nila na iyon ay handog sa Diyos-Diyosan. Dahil mahina ang kanilang budhi, ang akala nila'y nagkakasala sila kapag kumain sila niyon. Ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng ganoong pagkain at wala ring kabutihang maidudulot sa atin kung kumain man tayo niyan. Ngunit mag-ingat kayo. Baka ang paggamit ninyo ng kalayaan, kumain ng anumang pagkain ay maging sanhi ng pagkakasala ng mahihina sa kanyang paniniwala. Kung ikaw na may sapat sa kaalaman ay kumakain sa loob ng templo ng mga Diyos-Diyosan at makita ka ng kapatid na mahina ang budhi, hindi kaya siya mabubuyong kumain niyon kahit inihandog sa Diyos-Diyosan. Ang classic example siguro nito sa atin, no? Kasi kung hindi naman tayo kumakain sa piyesta, nabalitaan ko, bawal daw sa Alliance kumain ng dinuguan. Hindi ko alam kung totoo, no? May mga kapatid tayo sa Panginoon na pag kumain ka ng dinuguan ay pwedeng ma-offend. Lalo na pag inubusan daw siya. Parang lechon, no? Kunin ko yung kay Pastor Mike. Sabi ni Pastor Mike, pag kumain din ng lechon, hindi daw nakaka-high blood ang pagkain ng lechon. Pero pag naubusan ka, maha-high blood ka talaga.
Now, ang punto dito is ganito po. Meron pong mga maliliit lang na mga bagay like yung postura, yung damit, gaano kahaba ang buhok, anong kulay ng buhok, no? Mga maliliit na bagay. Ang ibang mga Kristiyano ay hindi sila sanay, pero pag pinilit mo sabihin na, hindi, mahina ka lang talaga, hindi tayo maalalahanin sa kanila. In other words, wag natin ipamukha yung alam natin na kalayaan natin sa iba na hindi nila alam, hindi pa sila nag-grow doon. Wag natin ipilit, no, kung hindi pa sila ready na tanggapin yung mga malalayang bagay na pwede nating gawin. May mga katotohanan sa salita ng Diyos sa talagang black and white. Nakuha niyo po? Pero may mga bagay na binigyan ka ng kalayaan ng Diyos kung ano yung mas nakakabuti. Huwag tayo sanang yung ating karapatan ay parang ipaglaban natin kasi nga karapatan natin yon. Ang dapat iniisip natin, kumusta kaya yung kapatid ko sa Panginoon? Be considerate, no? Maging maalalahanin. Yung pangatlo po na application is maging konektado sa isa't isa. Masigasig. So hindi lang ito maging konektado with eagerness, may panggigigil, may pagnanais. Sabi, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal, sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating, kaligtaan ang mga wider groups natin. No? Huwag absent ng absent. Pastor, anong kinalaman ng wider groups dito? Obvious naman ba? Sabi dito, huwag nating kaligtaan ang pagdadalo sa ating mga pagtitipon. Gaya ng nakasanayan ng iba, sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Alam niyo po, yung pagiging konektado o pagiging connected, in English ko lang, yung pagsasama-sama natin sa bawat isa ay malaking aspeto po ito na tayo ay mapanatili ang pagkakaisang nagmumula sa Diyos. Paano mo masasabing nakikiisa ka sa gawain ng Panginoon kung hindi man tayo nakikitipon? Paano mo masasabi na natututo ka tungkol sa Panginoon kung tuwing linggo lang naman tayo nandito, tapos natutulog ka pa? Ang mas malaki po na pagkakilala sa Panginoon ay nangyayari sa madalasang pagtitipon, lalo na po sa ating pong mga wider groups. Doon po natin makikilala ang bawat isa at doon natin makikita ang istorya ng Diyos sa buhay ng ating kapatid sa Panginoon. Hindi pa ba tayo nagsasawa sa salamin pag sarili lang natin nakikita natin? No? Mas maganda pag nakikipagkwentuhan ka, makita mo, grabe pala yung ginawa ng Diyos sa iyo, kapatid. Na-encourage ako. Kung malungkot ka, napakinggan mo yung problema ng kapwa natin, kapatid sa Panginoon, mas malaki pala yung problema mo. Mapasalamat. Na-encourage na yung tao makinig ng problema ng iba. Nangyayari ba yun sa inyo? Nangyayari sa akin yun madalas. No? Moment ko na, mas malaki problema niya. Hinayaan ko na siya. Kasi ubos na, 2 hours lang daw eh. Now, kailangan natin pagsikapan na padalasin, no? Hindi naman araw-araw, minimum of once a week na i-meet natin yung grupo natin. Mahalaga po yun. No? Pangatlo, lastly, dahil alliance po tayo, 3 points po lagi. Pagpapakita ng pagkakaisa ng Espiritu. So anong itsura nito? Nung binasa ko po yung ibang mga scholar po ng Biblia, sabi nila,
yung salitang sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod, hindi po ito yung manner. It's actually yung napapakita yung pagkakaisa ng Espiritu sa kapayapaan. Sa kapayapaan. Well, ano pong itsura nito? Una, kahit may pagkakaisa, dahil sa pagkakaiba natin sa ating mga estado sa buhay, sa ating kakayahan, edukasyon, lahi, no? At itsura, meron pong salungatan na pwedeng mangyari sa loob ng iglesia. Tama? Merong pag-aaway-away, or in English kasi mas conflict. Pero, paano po makita ang kapayapaan doon sa conflict? Pag ito ay humahantong sa pagkakasundo. Sino po ba dito ang may asawa? Taas nga po yung kamay. Ay, hindi nagtaas si Pastor Marvin Joe. Tinignan siya na asawa niya. Magtaas ka. Sabi, Pastor Joe ba? Ang ibig sabihin, nag-away na ba kayo ng inyong asawa? Ha? Hindi daw. Hindi. Kaninang umaga lang, sabi. Anong kulay ng damit? Nag-away. Pero, hindi ba, pag iisipin natin, sa tuwing tayo ay mayroong pagtatalo sa ating asawa, pag ito ay ating pong napag-usapan, na proseso, o na manage, ano po ang kinalabasan? More intimacy. Intimacy. Hindi ko alam kung ano sa Portrait of Marriage yung page na yon. Pero sa Vertical Marriage Session 5, yung result ng iba. Pero yung sa seryosong usapan, ito ay talagang mas lalo mong nakikilala yung iyong asawa. Mas alam mo na kung paano mag-adjust. Hindi po masama na may pag-aaway-away sa loob ng iglesia. In fact, sa isang leadership book, nabasa ko po, na pag wala pong pag-aaway-away sa isang organisasyon, walang conflict, false unity po yun. Avoidance ang ginagawa. Pero kung meron pong pagtatalo-talo, ibig sabihin, na pinag-uusapan, hindi po nag-away lang for the... Sabi ni Pastor, false unity pag walang away. Away tayo! Hindi po ganun. Kundi yung meron pong pag-uusap para malaman yung side ng bawat isa, yan ay maganda. Ang isang maganda na na-experience ko po sa pag-conflict is that meron po akong kapatid sa Panginoon na mabilis po siyang lumapit at magsabi sa akin, Pastor, meron akong hindi magandang tawag nito na pakiramdam sa'yo. Ayoko na pupunta ako ng simbahan bukas na masamang loob ko sa'yo. Kaya gusto kong sabihin ito sa'yo. Siguro ang isip ng iba, magtampo sila, pero natuwa ako. Grabe man ang tiwala sa akin ng kapatid ko na to, ng manghud ko ba? No? Mas ma-appreciate po ng maraming mga tao, lalo na po ng mga leaders, pag sila ay sinasabihan na meron akong hindi magandang pakiramdam sa'yo. And then, magkaroon ng dialogue. Kasi pagkatapos nun, nabibuild po yung trust sa bawat isa. Yun po yung tunay na unity. Hindi natin tinatago yung ating tampo. Tayo mga Filipino, mahilig po tayo dyan. Tago ng ating pakiramdam o ng ating mga nasa isip. In the end, pag sumobra na yung galit natin, ayun, bakanting upuan na. No? Hindi po yun magandang gawain sapagkat ang totoong pagkakaisa, mayroon talagang pagtatalo-talo. Pero dahil may pag-ibig tayo sa bawat isa, pinag-uusapan at ginagawan ng paraan. Tama po ba? No? May kaaway ka ba dito? Oh. Kindatan mo muna, tapos kapi tayo mamaya, sabi mo. Pangalawa, ang pagkakaiba ay nagpapakita ng kagandahan ng pagkakaisa. Paano nangyari yung pastor? Pagkakaiba, nagdudulot ng pagkakaisa.
Alam niyo po, sa musika o sa music, di ba? Ang ganda-ganda ng pagpe-play dito, pero iba't ibang instrumento. Magkakaiba, distinct ang kanilang mga sound, distinct ang mga nota, no? Ang boses, no, lalo na po sa choir o sa orchestra, nakapunta na po ba kayo sa orchestra, no? 'Di ba nai-enjoy natin kahit hindi man daan-daan o siguro 100 na mga instrumento yun nandoon na nagpe-play at iba-iba ang nota na kanilang piniplay. Kasi meron pong blending or harmony na nangyayari. Ganyan din po ang buhay natin bilang mga mananampalataya. Tingnan niyo yung katabi niyo, talagang magkaiba kayo. No? Pero, mahalaga siya sa katawan. Kung sa musika pa, nagdudulot siya ng blending. Sa choir po, pag yung katabi ko wala sa tono, lalakasan ko lang. Hindi, joke lang. May kasama ako sa leadership team. Sabi ko, mag-special number tayo. Ang sabi niya, magte-tender ako ng resignation pag ginawa mo yan, pastor. Sabi niya sa Pastor Jetter. Mamaya kakanta ka dito. Okay. So, kahit, di ba, kahit magkakaiba, alam mo yung tunog ng drums, alam mo na tunog yun ng piano, alam mo violin yun, pero nai-enjoy mo. Yung iba pa nga, nakapikit pa, ninanamnam, yung musika, wala pa nga pagkanta yun, ninanamnam. Ang iba sa pag-aaral, no, mga college, no, ako rin, pag nag-aaral na mensahe, nagpapatugtog ako ng mga classical na music, katulad ng Planet Shakers. Ay, hindi pala. Beethoven pala, mga ganun pala, no? Para maganahan ako, magising ako, o kaya naman masarap ang tulog ko. Nai-enjoy natin kahit magkakaiba ang tunog, tama po ba? Ganyan din po tayo, no? Tayo po ay tinawag ng Diyos sa katawan na ito. Katawan niya. Meron tayong natatanging mga personalidad, meron tayong mga natatanging background at estilo. Tayo ay tinawag upang lumikha ng pagkakaisa na magparinig ng kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaisa at masigasig nating pagpapanatili nito. Yan ang kailangan ng mundo. Wasak na wasak ang mundo pag sa topic ng pagkakaisa. Giyera sa politiko, polarized. Dapat magsimula hindi po lang sa presidente lamang ng Pilipinas ang salitang pagkakaisa, kundi sa buhay po ng mga mananampalataya. Kahit ano po ang inyong mga prinsipyo sa politiko, hindi po yun yung mahalaga. Dito po, iisang partido tayo ay kay Kristo. Amen? Sa paksyon, kung meron tayong pag-aaway-away sa leadership, kumbaga, kung sa simbahan, kasi pag lumalaki talaga, nag-aaway-away yan. Tayo po'y magkaroon, pagsikapan na magkaring konektado sa bawat isa. Mag-usap, ayusin. Kung ayaw makipag-ayos, alam nyo, seryosong bagay ito. Pag ayaw makipag-ayos, sabi ng salita ng Diyos, hayaan nyo na lang. Napakahalaga sa Diyos ang pagkakaisa sapagkat ito ay panalangin ni Kristo. In John chapter 17 verse 21, Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan, tingnan niyo po, ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ay nagsugo sa akin. Ang isang napakalakas na testimony ng isang simbahan ay kung sila ay may pagkakaisa. Kahit anong ganda ng musika, kahit anong lamig ng aircon natin, kahit anong ganda ng building, kung hindi makita ang pagkakaisa sa atin, mahihirapan maniwala ang mundo. Ito ang panalangin ni Kristo. Ayaw mo ba na maging answered prayer sa panalangin ni Kristo?
Ang tunay na Lord's Prayer, John chapter 17. Hindi po yung Our Father in Heaven, hindi po yun. Dito po sa panalangin ni Kristo sa John 17, nakalagay ang nasa puso ng ating tagapagligtas, ng ating Panginoon. At ang sabi niya, kung paano tayo ay iisa, ang Ama at ang Anak, at ang banal na Espiritu ay iisa. With perfect unity, kaya nabuo yung salitang Trinity. Gayon din sana itong mga tinawag mo. Mga kapatid, kung ikaw ay ligtas, kung ikaw ay tumanggap ng kaligtasan galing sa biyaya ng Diyos, tinawag ka ng Panginoon na panatilihin ang pagkakaisa ng banal na Espiritu. Panalangin ng Panginoon yan. Ang tanong ko po, will you be an answer to the prayer of Jesus? Will you be eager to keep, panatilihin ang pagkakaisa ng katawan ni Kristo? Kung mahalaga ito sa Diyos, dapat mahalaga din ito sa atin. Amen? Kaya sa wider groups nyo, umattend po kayo this week. Simpleng application lang yun. Let's pray. Lord, we thank you na napakaganda ng inyong plano sa inyong katawan. Na ang testimony po namin para maniwala ang mga tao na kami ay tagasunod nyo ay makitang nagmamahalan kami sa bawat isa. Na naipapangaral din ito madalas sa simbahang ito. Higit sa lahat, Panginoon, ito yung mabigat. Upang maniwala ang sanlibutan na sinugo mo ang Panginoon Jesus, dapat makita ang pagkakaisa sa amin. Panginoon, patawarin mo kami sa pagkakataon, hindi kami naging maalalahanin sa iba. Mga pagkakataong hindi namin tinutuon ang sentro ng buhay namin kay Kristo at sa kanyang mga turo. Sa mga panahong hindi namin pinapanatili ang pagkakaisa o yung kapayapaan, Panginoon, hugasan niyo kami ng dugo. Kami po, as GCAF family, we want to honor you. We want to glorify you. And if this is how we can glorify you in this time na meron pong pagtatalo-talo sa buong mundo, help your people to stand that they will be part of showing what it means to be united. Because this is the message na kailangan ng lahat. Not because of politics lang, but primarily because they need to know Christ. We pray this in Jesus' name. Amen.